At kumustahin naman natin ang magiging lagay ng panahon, mga kapanayam natin live, Obet Madrina, weather specialist mula sa Pag-asa. Sir Obet, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Ivan. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Tanong ng mga kapuso natin, uulanin ba ang huling araw ng 2024, yung salubong natin mamaya? Malaking lugar sa ating bansa ang magiging maulap ang kalangitan at malaking tsansa ng mga pag-ulan, Sir Ivan, lalong-lalo na sa Palawan, sa Visayas at sa Mindanao. Partikular na yung eastern section ng Visayas at ng Mindanao, gayon din sa ilang bahagi ng Bicol region. So medyo magiging maulan ang pagsalubong nila ng bagong taon mamaya dahil nga sa pag-iral pa rin ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Malaki din yung tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi naman ng Cagayan, Batanes at Apayao dahil sa shear line at asahan yung katamtaman hanggang sa kumisan ay mga malalakas sa mga pag-ulan. Samantala dito sa Kamaynilaan at sa nalabing bahagi ng Luzon, medyo maliit naman yung tsansa ng mga pag-ulan. Mas makikita natin ngayon yung haring araw dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero posibleng mamayang hapon yung mga isolated o pulong-pulong mahihinang mga pag-ulan, partikular na dito sa may Kamaynilaan at sa mga karating na lalawigan. Sir Ivan? Isang linggo na to, Sir Obet, inulan yung Pasko natin, uulanin pa rin yung bagong taon. Hanggang kailan ba magtatagal itong shear line na ito at yung ITCZ na nagpapaulan sa atin? Sir Ivan, yung ITCZ natin, posibleng medyo humina yung epekto niya sa Palawan, Visayas at Mindanao sa mga sunod na araw. Okay. Pero yung shear line, ina-expect natin muli itong iiral at makakaapekto sa malaking bahagi ng eastern section ng Luzon. Iyan yung area ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon. So lalong-lalo na yung mga magbibiyahe nating mga kababayan pabalik dito, lalo na dito sa may Kamaynilaan. Asahan natin medyo malaking chance na magiging maulan pagdating ng araw ng Huwebes hanggang weekend. So posible dito sa Kamaynilaan, pagdating ng Huwebes towards the weekend, medyo magiging maulap yung kalangitan, Sir Ivan. May pumoporma na ba? May namamataan na ba tayong sama ng panahon sa labas ng PAR na posibleng maging buwan naman ng bagyo sa pagpasok ng 2025? So good news naman sa ngayon, wala pa tayong namomonitor na low pressure area, Sir Ivan, no, sa anumang bahagi o sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So sa total, nagkaroon tayo ng 18 bagyo ngayong taong 2024. At sa ngayon nga, wala pa tayong namomonitor na bagong bagyo sa paparating na taon. Sir Obet, maraming salamat sa inyo dyan sa Pag-asa. Happy New Year po sa inyo. Thank you. Salamat po. Happy New Year! Nakausap po natin Obet Madrina, weather specialist mula sa Pag-asa. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.